Welcome back mga kaibigan. Marahil ay pamilyar kayo sa isang uri ng trabaho na tinatawag ng mga construction work. At ang gumagawa ng mga ito ay mga construction workers. Ang trabahong ito mga kaibigan ay madalas na minamaliit ng karamihan at itinuturing pa nga na napakababang uri ng trabaho. Kung kaya't hindi napapahalagahan ang ganitong uri ng gawain. Ang hindi alam ng marami, hindi gawang biro ang gawain ng mga construction workers. Isa ito sa mga tinatawag na manual laborers kasama ng mga labandera, street sweepers, magsasaka, mangisda at marami pa. Sa ating lipunan, madalas na nahaharas ang mga construction workers sa mga sasakyan at sa komunidad na kanilang tinitirahan. Oo, isang mapait na katotohanan na hindi alam ng marami. Kaya hindi nakapagtataka kung minsan makikita niyo maging sa social media na hinaharas ang isang construction worker na porket hindi raw nila ka-level. Oh my Pero God! marahil ay narinig na niyo ang isang kasabihan na construction worker ka lang. May pangyayari pa nga minsan na isang construction worker ang umuutang sa tindahan pero hindi pinautang dahil wala daw trabaho. Pero kapag ka may trabaho naman, yung may-ari mismo ng tindahan ang nabubulukter upang siya'y putangin. Kung yun ang isang uri ng mga pangharas ng kaibigan, itong mga maliit, pagmamata sa mga uring manggagawang construction workers. Sa Metro Manila, ang aking kakilala ay sumakay sa jeep. Pagsampa daw niya ng jeep, ang mga pasahero ay nag-usugan papalayo sa kanya. Ano sa akala niyo mga kaibigan ang ibig ipahiwatig ng ginawang iyon ng mga pasahero? Di ba malinaw yun na may diskriminasyon sa lipunan natin? May kinalaman sa mga construction workers? Pagka may pagkakataon pa nga yan mga kaibigan ng isang magpapagawa ng bahay ay nagkusa na lamang kung magkano ang ibibigay niya doon sa kanyang mga gagawa. Ibig sabihin, halos hingin na lang niya ng libre ang serbisyo ng isang construction worker. Yan po ay ilan lamang sa mga karaniwang nangyayari sa ating mga kapatid sa construction. Pero ang hindi po alam ng marami na salatman sila sa aralan, kulang sila sa edukasyon, pero napakahaba po ng talaan ng vocabulary nila ng mga technical term o mga terminologies na ginagamit nila sa construction na alam po nila at natanging sila lang ang nakakaalam. Maging ang pagbabasa ng mga masalimot na plano at paggawa nito ng detalyado sa aktual ay nagagawa nila. Ang paggamit nila ng mga power tools at mga heavy equipment, katunayan lang po ito na may kakaibang talino at angking galing ang mga nagtatrabaho sa construction. Pansinin po niyo ang nagtataas ang mga skyscraper, mga malalaking building. sa ibang bansa man o dito sa Pilipinas, tanungin niyo po ang sarili niyo. Sino at kaninong mga kamay ang gumawa ng mga magandang buildings na ito? Tumingin po kayo sa paligid niyo at pansinin niyo ang napakagandang mga bahay sa mga subdivision o marahil ay ang mismong bahay na tinitirhan ninyo. Sino ang gumawa? Di po ba mga bihasang kamay ng isang hamak na construction worker? Minsan po ba'y na-appreciate nyo at tumanga kayo sa gawa ng mga bihasang construction workers? Di ba kayo napapahanga sa isang construction worker na buwis buhay na nagtatrabaho sa isang construction site? O maniniwala po ba kayo na isang construction worker na gumagawa ng napakarangyang mga bahay at mga buildings ay nakatira lamang sa mga barong-barong kadalasan na pinagtitiyagaan ang kakarampot na kita para lamang mabuhay ang kanyang pamilya? Hindi lamang emosyonal na pasakit ang naranasan nila, kundi maging mental at physical na paghihirap